What's up guys, alis na tayo, punta tayo ng North Sagaray sa Bitbit Bridge. Vlogs lang tayo. Yo, what's up guys? Punta tayo ng Bitbit Bridge. Dry fit custom, baka naman. Yan, what's up guys? So today pupunta tayo sa North Sagaray, Bulacan, dun sa Bitbit Bridge. Doon merong resort sa ilalim nun na titingnan natin kung makakalangoy tayo by this time. So of course, pipicture ko din dito yung napakagandang daan dito sa Pulilan, Plaridel, basta dito sa Bulacan. Ewan ko ba kung bakit tong daan na to ginagawa na naman, parang kailan lang. Sanay na kami. Ayan. So dito pala sa Panday, napakatahimik ng lugar na to. Napakasarap na magmotor dito. Pero dun sa maya-maya, merong makikita nyo, napakalaki ng mga lubak dito. Pwede ka na magpalaki ng isda doon sa mga pan dito sa kalsada. So dito nga sa nakikita nyo, medyo nagsisimula na yung pagkasira ng daan. Malo, laki nung may pond. May pond sa kalsada. May isda dyan. Abay, sulit na sulit talaga yung pagpunta natin dito at saka yung paggamit natin ng Honda ADB. Ito talaga yung best na motor para sa mga pag-travel dito sa Bulacan, lalo na yung mga lubak dyan na kulang lalay, matanggal ang kaluluwa mo pag sumaldak ka. Ngayon naman nandito kami sa May Angat. May bagong bukas dito na 7-Eleven na babaya. Meron ako dyang short narration. Kumain muna kami dito at hindi pa kami nag-almusal. Wala palang hotdog. Minute. Nakatape ko. Hindi maganda yung pagkain dito. Lalo naman to. Ito times 2 sisig. Pero alanganin pa rin. Sana may may toyo man lang. Ere pala. Tulad ng sabi ko guys, medyo matagal na rin kami hindi nakakain itong mga nakapack na pagkain sa mga convenience store. Simula pa nung before mag-pandemic kami kumakain ito. Actually, more on mini stop yung kinakain namin kasi kadalasan doon sa opisina namin sa Metro Manila. Puro yun yung mas malapit sa amin kaysa sa 7-Eleven. Personally, mas gusto ko yung mini stop. Mas gusto ko yung fried chicken ng mini stop, yung hot chicks, yung burger steak. Yung mga yon talaga sobrang napakabisa ng mga yon. Yan, dito kami sa may hindi ko alam. Dito kami ngayon sa may papunta ng North Sagaray. Hindi ko natanong kung saan lugar to Malapit na kami. Malapit na pero medyo matagal. Mga less than an hour pa. Nasa Angat pala kami. Ayan, 7-Eleven Angat. Pero bago lang to 7-Eleven na to 22 kilometers pa kami guys. Pero 1 hour. Puro dahil looban. So dito sa part na to, kung makikita nyo tong rotonda na to, kapag nakarating kayo dito, medyo malapit na kayo dun sa Bitbit Bridge. So dito magsisimula yung pinaka-paboritong part ko ng pagmumotor. Dito kasi paakyat and maganda yung kalsada. Nakita nyo, naghihiyaw pa kami dito kasi sobrang ganda. And dito sa part na to, meron kami nadaan ng checkpoint pero hindi ko na sinama kasi may mga baril sila. Bawal sa YouTube yun alam ko sa monetization. Though yun, hindi naman sila official checkpoint kaya pinadaan lang nila kami. So andito na tayo guys sa pinaka-paboritong part namin ng video na to. Kasi itong part ng downhill papunta dun sa Bitbit Bridge ay napaka-peaceful. Gusto ko sana i-share to sa inyo, kaya kung meron mang may mag-request dyan, please comment down below. And huwag nyo na rin kalimutan mag-like and subscribe kung nagustuhan nyo yung video. Lalo na abangan nyo mamaya yung dun sa pagbaba natin sa Bitbit Bridge na napakaganda guys. And babalikan namin to, promise. Kaya mag-like and subscribe na para maabangan nyo yung susunod nating mga video. So yun nga, so kung nakita nyo naman napaka-peaceful and kung nakita nyo ilan lang din talaga yung nakasabay namin and mostly mga lokal na yata na nakatira dito sa mga paligid lang. Yung sa pagbaba dito, kung nakamotor kayo or kahit naman sasakyan na naka-disc brake, hinay-hinay lang sa pag-brake at baka mag-init yung brakes nyo. Sigado yan at mawawala ng power or braking power yung mga brakes nyo. Kitang-kita nyo naman, ilang minutes din kami dito pababa. Kahit na mabagal, yung ibang way dito is nasa 30 kilometers per hour pababa din kami. Huminto kami saglit
maya kasi gusto ko sanang ipakita yung daan ng ganitong view. Yun nga lang, pagliko namin, ando na pala kami sa Bitbit Bridge. So lap trip talaga. Pagdating namin dito, may isang grupo dito ng mga halong big bike tsaka motor. And then umalis din kila as soon as bumaba kami, sakto-sakto kaya na solo namin. Sup guys, dito na kami sa Bitbit River Bridge. Ay, Bitbit Bridge lang pala. Basta sa baba syempre yung river. Wala nga naman sa taas. Bobo eh. Ayan, nandun sa baba. Ano ba? Pupunta kami doon mamaya. Yan. So, umalis na yung karamihan ng tao eh. Kami na lang dito. Siyempre, nag-picture tayo dyan. Naghanap lang din ako ng way kung paano ko may share yung mga album sa inyo ng hindi mahirap at yung highest quality. Kasi kapag sa Facebook, nawawalan ng katarungan yung quality ng mga pictures. So, nandito na tayo sa huling batch ng pababa. So maikli lang to pero masyadong matarik. Halos 45 degrees siguro estimate ko ng pababa nito. So I suggest sana bagalan nyo lang and hinihinay lang sa speed para hindi kayo sumemplang. And wag kayo hihinto. Kung kaya nyo sana na kung marunong kayo, ayun, sana safe kayo makababa dito. Meron kami na pagtanungan na dalawang bata nagtinda sa amin ng ice candy and sabi nila ito daw yung mas safe na pababa kasi dito parang may liko, di ba? Doon sa kabila ng bridge, isang diretsong pababa lang yon, ganong katarik daw. Hindi ko naman na-verify guys doon sa kabila pero dito na lang din kayo kasi most yung mga tao dito dumadaan. Tinanong ko naman yung tindahan sa baba doon sa bayaran mamaya. Mas safe nga naman daw dito. Yan lang, pag tumawid kayo sa kabila, sisingilin ulit kayo ng fee. So dito medyo halo-halo na yung mga tao kasi umaakyat. Kami naman bumababa, masyado silang matagal. Sumabay na kami. Pero ayun, madali lang naman. Ito mas hindi na siya 45 degrees though yung mga bato dito kung nakita nyo mas malalaki. And kapag kasi malalaki yung mga bato pag nadadanan mo, natutulak sila. Ano ba yun? Yung parang basta gumuguho ng konti. Ayun. Kaya dito medyo tinamaan nga yung kahan ng ADV kasi kapag may ginulungan ka, gumagalaw yung mga malalaking bato, tumatama dun sa plastic. Mali rin ako ng ginawa dito dapat doon na lang talaga ako sa putik. Doon sa mga putik na putik duman, at least hindi na ako magaganto. And yung gulong naman itong ADV ko ay medyo bago pa. Kaya kaya niya yung mga putikan. Yan, dito na kami guys. Hinihintay ko lang makababa yung misis ko. Pero ayan na. So maganda nga doon sa kabila, makulimlim. Kung magpipicture din is mas hindi siya against the light. At tingnan natin kung makakatawid nga tayo doon. Maganda rin experience. Kano? Makakatawid po ko eh. Kaso nga lang, nakasingilin din po kayo. Ganda mahal. Ganda mahal. So nandito na nga tayo guys sa Bitbit River Resort. Kung nakita nyo naman meron ditong malaking slab ng bato which is parang tulay na kalsada. Ewan ko ba kung paano to naitayo dito or kung paano man to kinonstruct. Pero ayun, astig, diba? Ngayon lang ako nakita ng ganyan. So yung renta sa cottage is 300 per cottage, pero kung dalawa kayo medyo lugi nga kayo compared sa mga nakasabay namin. Meron kaming ilang grupo na nakasabay pero so nakikita nyo, hindi nyo naman sila nakikita. Kaya sobrang lawa kasi ng lugar. Ayan, pero nandun sila sa dulong part ng cottage na yan na nasa harap ko. So napaka peaceful dito guys. Yung naririnig lang namin talaga is yung daloy ng tubig dito sa ilog. At napaka peaceful, napaka relaxing, walang kahit ano. Napakalamig din ang tubig dito. Grabe. Kung hindi lang ako napapahiya, ayan, di na talaga ako lulubog. And then kung pupunta kayo dito, I suggest magdala kayo ng aqua shoes or sandals kasi yung mga bato dito ay napaka odd shape na masasaktan talaga yung paa mo. Kaya dito talagang gusto ko na lang lumubog. Kaya lang pag lulubog ako sobrang lamig ng tubig, parang galing sa rep.
Hindi ko alam kung bakit ganun yung tubig dito, naarawan naman at mababaw lang naman. Ayan, sobrang gulat na gulat yung katawan ko dyan. Nahulog ako dyan sa sobrang lamig ng tubig. Grabe. And then yung tubig naman, hindi ko, ganyan yung kulay niya. Hindi siya blue. Ayan, yun, aminin na natin, hindi siya blue. Pero wala siyang amoy, hindi naman siya malansa. Wala namang isda. Wala akong isda nakita. Ayun, pero okay na okay. Enjoy na enjoy kami guys. Sobrang nagbabad talaga kami dito. Ilang oras kami dito, first batch and then second batch. Talagang sobrang lamig ng tubig, sobrang peaceful sa pandinig ng nature. So ayun na nga, luckily meron kaming nabilan dito. Merong restaurant doon sa may taas ng bayaran ng entrance fee. And meron nga kami ditong lechon kawali at sisig. Nagkakahalaga to ng around 120 to 130 pesos. And okay naman. Medyo mahal pero sabihin mo na wala kang baon at nakarating ka dito. Swerte na din yung may ulam ka ng 120 dito sa Bulacan na ganito kadami. Ayan. Kasi normal na ulam sa labas, alam ko nasa 70 or ano. Pero ito, madami naman yung serving. So I think this is just enough dun sa price niya. Dito na rin sa point na to na kumakain kami, na nagstay kami dito sa cottage. Medyo na-notice na namin na may iba ng ingay. So ayun lang, siguro para dun sa mga magvi-visit dito, kung magdadala kayo ng speaker, hinaan nyo. Isipin nyo na napunta yung mga tao dito para mag-relax, para sa nature. And yun na nga, yung experience namin dito medyo na-spoil dito sa bandang lunch part namin. Though it is still around 10 AM by this time kasi gutom na gutom lang talaga kami dahil sa pagbababad, kaya kumain na kami. So meron kasi kami nakasabay, yung sinabi kong grupo na nasa dulo. Meron silang dalang Bluetooth speaker na malaki, yung parang maleta yata yun. Though andyan na yan so para na lang sa mga mapanood nito, intindihin nyo na lang ibang tao. So ayun, sobrang sob nung pagkain. And ayun, what's up? Malakas ng tubig Doon pa lang nakita ko tong platform na to, or itong kalsada na to, doon sa may taas ng Bitbit Bridge. Naisip ko na kaagad na napakasarap siguro kung mahiga ako doon sa kalsada habang dumadaloy sa akin yung ganito kalakas na tubig. So yun talaga yung in-aim ko na gawin dito sa part na to. And hindi ko na hininaan yung tunog ng tubig dito kasi gusto nyong marinig kung ano yung naririnig namin during this experience. And napaka-relaxing talaga guys. Ito, habang nakalubog yung ulo mo dito sa dumadaloy na tubig, talagang napaka-relaxing. Sobrang sulit ng biyahe na to. Uulitin namin to, and next time magbabaho na kami at ayusin ko yung pag-film para ma-share ko na mas maayos yung experience namin dito. So ayun, don't forget to like and subscribe and click yung notification bell para masubaybayin yung mga susunod nating adventure. Maraming salamat sa mga nanood, and please do leave a comment pag napanood nyo to, and let us know kung ano yung tingin nyo sa experience na to. Maraming salamat!